Okay, so ito yung very controversial topic ngayon and sana kung ano man yung opinion ko, no, hindi ako mabash ng mga ibang girls kasi this is just my opinion. Kanya-kanya naman tayo. Pero kasi para sa akin, sa totoo lang, hindi talaga nagmamatter sa akin kung magkano yung price ng singsing. Mahal man yan o mura. Yung thought lang na sa 8 taon naming magkarelasyon, the fact na plano niyang mag-propose sa akin, ibig sabihin, nakikita pala niya ako sa future niya. Para mas mag-aalala pa ako kung sa 8 taon namin, wala pa siyang planong mag-propose. Kasi 'di ba, ano pang point na ang tagal-tagal namin magrelasyon tapos maghihiwalay lang kami kasi hindi niya ako nakikita bilang asawa niya. Parang mas dun ko pa may isip yung dapat kong pag-alala, parang ganon. Although, nagigets ko naman yung point ng girl kasi nga parang feeling niya sa tagal nila, ganun lang daw ba yung value niya sa relasyon nila. Pero ayun, yun lang yung para sa akin. Kayo ba? Ano bang tingin nyo? Comment nga kayo and para marinig natin yung mga opinion nating mga babae dyan. Daw kasing 299 pesos, the fact na yun yung ibibigay sa'yo na engagement ring lang, foreshadowing na daw yun sa future na yun lang yung kaya niyang ibigay sa'yo or yung kapasidad niya financially. You know what, Nicole? You cannot predict the future of anybody. Hindi naman ibig sabihin 299. Yun na yung magiging future mo, nagganon na kayo for life. No, kasi wala namang makakapag-predict ng future sa ng kahit sino, di ba? Ako, naniniwala ako sa luck. Naniniwala ako sa swerte ng buhay. Bakit kami ni Daddy? Kahit isang tuka lang kami. Pero, sino bang makakapagsabi kahit pa paano, masenso kami, di ba? So, walang sa ano nga yung parang wag kang mag-judge ng magiging future ng iba. Halimbawa, sa mga kapatid mo, may nanliligaw di mayaman. Sasabihin natin, ay wala kang future dyan. Dahil yun lang yung kaya niya. Oo, dahil alam mo na ganun lang yung hanap buhay niya ngayon. No, hindi natin pwedeng ma-judge yung isang tao sa kung anong meron siya ngayon. Kasi hindi natin alam at nakikita yung bukas. Okay. Nabasa ako sa Facebook, nag-resurface lang siya. Shinare ko sa kanya about an engagement ring. Na ang value ng engagement ring is 299 pesos. At sinasabi nung girl na nabili daw sa Orange app. Tapos ngayon, si girl, nagtatanong siya sa isang group page, tinatanong niya kung yun lang daw ba yung value niya, yun lang daw ba yung deserve niya, tama lang daw ba yung nafe-feel niya, or baka immature lang siya. So, kaya ko siya tinanong. So, ano bang tingin mo about it? Una sa lahat, I just want to say that do not air your dirty laundry online, especially if it's from people that don't know you, your partner, and your relationship. Even though kami ni Les, you guys know us, sino kami, pero I rarely post anything about kung may problema kami. Kaya nagka-problema kami sa ako, nalilabahin. I don't even post that, di ba? So, there are some things that you and your partner can settle Na kayo offline. lang. Yes. Yun talaga sa lahat. And pangalawa, it depends sa lifestyle nyo. Yun ang tingin ko ha. Depends sa lifestyle nyo. Ang singsing and the proposal, the intent to propose, it's talked about. So, napag-uusapan yun, yung singsing. Les knows the size of my ring finger. 10? He knows it. I haven't told him yet kung anong cut, kung anong shape. I don't know if that's the same thing. German cut? Kung ano yung Iba yun. Iba yun. kulay ng singsing. Bahala ka dyan. Kung ano yung kulay ng singsing, kung gaano kakapal or what. And I have yet to tell that him, but I plan to. So, pinag-uusapan yun. Pero, ang hindi lang pag-uusapan is when to propose. So, dito sa girl na to na nag-post online, it seems that they haven't really talked about that part yet. Because that's part of being open and communicative sa relationship. So yun, again, it depends also on the lifestyle. Kung kaya nyo talagang mag-purchase ng sing-sing ng more than 20 or 30,000, it needs to be talked about. Kung ang kaya nyo lang 299 or 300 or 500 peso ring lang, it needs to be talked about. If that's gonna be okay with you. Kung okay sa'yo yun, okay, let's go. If hindi okay sa'yo yun, are you willing to wait 30 working days po, ma'am? Kasi hindi naman birong
ipon ng pera. Lalo na yung lalaki yung mag-iipon ng pera doon. Yung lalaki yung bibili ng singsing. Sa bulsa niya manggagaling yun. Hindi sa agad siya. Hindi niya alam sa bulsa ko pala. No? So yun, that's what I think about it. Oh, hindi, ito lang sa akin. Sa akin lang, depende lang sa financial capacity mo. Ikaw as lalaki, tayo as lalaki, di ba? Nakakatuwa naman na, kasi syempre, ito, sa age ng social media, nakikita natin yung buhay ng bawat isa. So, minsan di natin maiwasan na makukumpara natin yung buhay natin sa buhay ng iba. Diba? Pero, just know na yung pinopost kasi ng iba, yun yung mga glamorous stuff eh. Yan yung parang highlights na ng buhay nila eh. Yeah. Don't get it twisted. Yung totoong buhay, hindi ganun. Diba? So, ang sa akin lang, depende sa kakayanan mo, yung bilhin mo. And syempre, para naman sa babae, sa partner mo, na pagsisilbihan mo ng singsing na yan, sana naman, medyo magkaroon tayo ng konting pag-intindi. Diba? Kasi manage your expectations. Oo, kasi hindi naman lahat ng lalaki pare-pares ng kinikita. Diba? Well, sinasabi ng iba, sabi ng iba doon sa comment section, ang tagal nyo na, 8 years, di man lang nag-ipon. Ikaw naman, syempre depende naman niya sa trabaho. Yun lang ba ang iipunin niya sa buong 8 years? Wala bang kuryente, tubig? Baka naman nagbibigay sa magulang. Gets mo, iba-iba yung dynamics natin eh. So, parang sa akin lang, ang pinakamabibigay ko lang, nasabi naman na niya lahat ng gusto ko sabihin. Sa akin lang, huwag kayong manghihingi ng advice sa mga tao na hindi nyo rin talaga kilala. At hindi rin kayo kilala at yung partner nyo ay hindi rin nila kilala. Kasi ang tendency, sa lens lang nila nakikita yung advice rin nila sa'yo na posibleng hindi applicable sa'yo. Yeah, kasi nga, lifestyle nila, di ba? Oo. So, ang ending, syempre ikaw, baka magbago yung tingin mo dun sa partner mo. Di ba? Ikaw nga ang mas nakakilala sa kanya, ikaw nga ang kasangga niya. Ngayon, kung hindi ka satisfied sa binibigay sa'yo, o sa natanggap mo, edi siya ang kausapin mo. Yes. Siya ang kausapin mo kasi siya lang naman makakasagot niyan. 'Di ba? Pero wag mo, hindi kita ini-invalidate, hindi ko sinasabing immature ka, hindi ko rin sinasabi na dapat wag natin 'yan pag-usapan, 'di ba? Basta 'yun lang. Sana i-weigh muna natin yung mga bagay-bagay bago tayo mag-judge. Yes. 'Yun. Yun lang. What do you guys think about this one? Let us know. Bye! 299 na engagement ring. Okay, first of all, iba-iba talaga lahat ng relasyon. Hindi ibig sabihin na ganito yung isang couple, dapat ganun din kayo. Alam mo yun? Parang it's really a personal matter. So, kunwari, in my situation, ako inamin ko naman, may expectation talaga ako sa engagement ring. Like, kunwari, sa jowa ko, sabi ko na gusto ko maging ganito. Pero hindi naman kailangan mahal. Parang gusto kong gantong style, ganun. Pero ayun niya, kailangan open communication. Kasi kayo lang naman din talaga yung makakapag-usap about it. And siya lang din naman yung matatanong mo na bakit 299 lang yung binigay mo sa akin na ring, diba? And ako, sinabi ko sa sarili ko, kung ikakasal ako, ayoko ng mahal na singsing. Bakit? Sobrang burara ako, girl. Mawawala ko yan. Kaya gusto ko parang tattoo na lang, para forever na nandyan, alam mo yun. Pero it all boils down sa communication nyo, kung anong estado nyo sa buhay. Kasi kayo lang naman makakaalam nun, girl, diba? Iba-iba lahat ng relasyon, at iba rin ang priorities ng mga tao. Kasi ang akin naman, like in my opinion, kung mahal yan or mura man yan, ang importante sa akin, na okay yung relationship namin, yung magiging marriage namin, hindi niya ako lulukuhin, magiging mabuti siyang asawa, alam mo yun, pero hindi naman lahat katulad ko. So, ayun, kanya-kanya lang talaga.